May nakita akong bago, oo. Sabi ko nga hindi kaya naman sobrang tapang ng flavor nito. May pork floss na meron pang furikake. Yung furikake, ano siya, yung ginagamit na seasoning sa Japan. Dahil wala akong mabila nun dito, so gumawa tayo ng homemade. Madali lang naman yon. So dito, nag-toast lang ako ng 4 tablespoon ng sesame seeds. So pagka-toast no, nag-toast din ako ng dilis. Yung dried na dilis, then pinowder ko yan. Maglalagay din ako dyan ng crispy seaweed or nori. Ayan, yung nakapak na ganyan. Dudurugin din natin. Nakalimutan kong sabihin na ito ay bagong product ng Bread Talk. Oo, nakita ko sa post nila. Sabi ko, ay, tatry ko talaga yung gayahin. Alam niyo naman tayo. So, syempre, ay pork floss to. Magaglagay tayo ng pork floss. Ang ginagamit kong pork floss dito ay galing sa Baking and Home Depot, Chef's Delight. Dito talaga pinakamura in quality yung pork floss na ginagamit ko. 400 pesos lang 1 kilo na. Yung quality pati ng pork floss nila ay hindi maaligasgas o yung hindi nakakatigak sa lalamunan. May recipe na akong na-post nito dati, oo, yung pork floss natin. So ilalagay ko na lang din sa comment section yung link para kung hindi nyo pa napapanood ay mapapanood nyo na. So ang binago lang talaga dito ay yung seasoning ng furikake. Naglagay pa din ako ng custard na filling. Alam nyo, importante itong custard na filling. Kasi nga sobrang tatapang ng flavor na nilagay natin sa ibabaw. Parang ito yung magbabalance ng pagka-tart, ng medyo sweet, oo, para hindi siya nakakaumay kainin. Kaya maglalagay talaga kayo ng custard na filling. Tapos, naglagay din ako dyan ng mayonnaise. Yung mayonnaise na ginagamit ko dyan is homemade din. Spiced mayo. Kung di nyo pa nagagawa yun, ay itry nyong gawin. Nandun din yung sa recipe natin. Tapos, isasalang ko ulit yan sa 150 degrees Celsius, mga 5 minutes lang. Akala ko sobrang overpowering na ng mga flavor, pero hindi. Sakto lang. Actually, mas sumarap siya. Kaya try nyo na. Bye-bye!